Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. At sa mga nagdaang mga araw, nakita natin ang panibagong palabas na ginagawa nitong Malacanang, katulong po ang House of Representatives, ukol dito sa issue ng flood control. Meron silang mga ginagawa na baka na-miss ninyo at hindi nyo masyadong napansin. Dahil ito ang intensyon nila, to do it subliminally or unti-unti para hindi ito napupunan ng taong bayan. Pero ihahayag ko sa inyo, ilalatag ko sa inyo para makita nyo kung anong nangyayari. Step 1, out of sight, out of mind. Mapansin ninyo yung mga kongresista na sangkot dito sa anomalya, sa budget, sa pagkuha ng malalaking portions ng mga flood control projects, sina Saldico, sina Dong Gomez at lahat pa ng mga sangkot na kongresista dito. Nagkawala. At may sakit daw, nagpunta sa abroad, hindi pumapasok sa kongreso. Ang gusto nila nga kasi, kapag hindi natin nakikita itong mga tao na to, makalimutan na natin yung issue. Ganyan kababaw ang pagtingin nila sa talino ng sambayan ng Pilipino. Madali tayong mauto, madali tayong ma-divert. Step 2, nang napaalis mo na yung mga kongresista, let's do a misdirection. Mapapansin ninyo, sa investigasyon ng House of Representatives, ang itinuturo na nila ngayon, ang iniimbestigahan nila, DPWH, mga kontraktor. Yung panawagan, yung mga motion ni Toby Chanco na ipatawag sina Zaldico at yung mga iba pang mga kongresista na sangkot dito, hinaharang na agad ni Abante, hinaharang na agad ni Garin. Ito yung mga hit squad ng speaker. At dahil dyan, wala namang nangyayari doon sa investigasyon sapagkat ang tatawagin lang nila at kunyaring gigipitin nila ay yung mga kontraktor na ngayon. Step 3, pass the blame to the Dutertes. Itong si Abante, malinaw na sinasabi niya na ang gusto niya maimbestigahan, yung Davao. Na bumabaha sa Maynila, ang gusto niyang puntahan ay yung Davao. Step 4, yung projection of reform. Ito naman yung ginagawa ng Malacanang. Kunyari, tinanggal muna si yung dating sekretaryo ng DPWH at pinalitan siya ni Secretary Vince Dizon na medyo mas malinis-linis ang imahe. Pero bahagi pa rin siya ng Marcos administration. At kunyari, may mga drama sila ng inspection at napanood ko pa si Secretary Dizon nagsasabi na kahayupan na daw yung ginagawa ng mga kontraktor, at kung ano-ano pa. Nagkaroon pa sila ng kunyari ay courtesy resignation ng mga high-ranking officials ng DPWH. Courtesy resignation. Napanood na natin ito. Si Ferdinand Marcos Jr. mismo nagsabi noon, pagkatapos ng kanyang SONA, pina-courtesy resignation kunwari, yung mga gabinete, pero pinagtatanggal lang yung hindi niya masabihin ng personal na alis na kayo, kagaya ni OSG Guevara. At yung iba, nanatili. Halos wala namang tinanggal . Even Claire Castro remained with the PCO as undersecretary, although nagpalit sila ng sekretaryo ng PCO. At yung misdirection na to patuloy. Ngayon, napansin niyo pati si Claire Castro nakikigulo na doon sa misdirection. Naki-inspection kunyari siya doon sa pinatayong building ni First Lady. At kunyari nag-inspection at sinisita niya yung downspout daw. At mali daw yung pagkakakonstruct. Hindi ko malaman kung siya ba ay spokesperson ng Malacanang o galing sa engineering office of the City of Manila. Well, lahat na lang ng issue na ito ay pilit nilang pinalalaki. Biruin mo, downspout, pinalalaki nila. Parang pinalalabas na pati ang gobyerno daw niloko ni Diskaya. Pati daw gobyerno niloko ni Diskaya. Ano sinasabi niya? Lahat naman ng proyekto ng DPWH proyekto ng gobyerno. Ang gobyerno na sinasabi niya rito, si Liza Marcos. Ang naisabihin ni Claire Castro para sa kanya, ang gobyerno ay si Liza Marcos. At ito daw ang niloko ng mga Diskaya. Alam na natin ngayon kung ano ang strategiya na ginagawa nila.
Ang lahat ng mga investigasyon na ito, kunyari sa House of Representatives, pati na sa DPWH, ay walang saysay. Wala pong kabuluhan yan. Sapagkat nananatili sa posisyon yung mga tunay na may pakulo ng lahat ng ito. Alam nyo, ang mga kontraktor, ang sa totoo, ang pinakamaliit ang cut dito sa mga project na ito. Unless gawin mo ng ghost project yan at mapupunta na sa iyo yung natitirang 30% for the project. Pero doon sa pagre-reveal ni Mayor Magalong, malinaw na sinasabi niya doon, at ako'y nag-a-agree naman na ganito ang sistema nga. Paglabas pa lamang niyan sa Kongreso, mga 30% na agad ang tatabasin dyan. Dadaan ka pa sa district engineer, dadaan ka pa doon sa Kongreso, congressman na kung saan idadalin yung proyekto. Yung tinatawag niya na parking fee. Yung parking fee po, halimbawa, ako yung congressman, hindi akin galing yung, hindi sa inisyatibo ko, manggagaling yung pondo na ipapasok sa aking distrito. Bago mo madala sa distrito ko yung proyekto na yan, magbibigay ka sa akin ng 5%. Yun yung parking fee. At sa dami ng tumatabas dito sa pera na ito, alos 30% na lamang ang napupunta sa actual na proyekto ng flood control. Kaya tingnan nyo ngayon, no? Ilang araw na ito na sunod-sunod na umuulan lang sa Maynila, bumabaha. Minsan nga, kahit walang ulan, bumabaha pa rin. Anong nangyayari? At yung lahat ng kaguluhan na yan, imposibleng hindi alam ng Malacanang, imposibleng hindi alam ng DPWH. Ito ngayon, nagugulat kayo at may ganito, naiiyak pa kunwari ang Pangulo sa ganitong sitwasyon. There is no one else to blame except you. Kasi ikaw nagsabi noon, nung sinisita na kung nasan yung flood control project, sabi mo, andyan naman yan, na overwhelmed lang. Andyan naman yan, nasira lang yung isang floodgate kasi nga nabangga ng barko. You never for once looked at the records. Kitang-kitang nyo na sa dami ng budget insertions, sa dami ng isinisingit sa flood control, imposible na hindi ninyo napuna ito. Walang ibang may kasalanan nito, kundi kayo. At kahit na anong paglilinis ang gawin ninyo, hindi nyo na malilinglang ang mga iskombro ng Pilipinas. Malinaw na sa amin kung ano ito, at kami ay patuloy na magmamatsyag, pero hindi na kami magpapauto. It is what it is. You have to answer up and owe up to whatever it is that has been done. Hindi na pwede po ang puro drama na lang. Hindi pwede yung panaypasa na lang kayo ng kung ano yung tunay na nangyari. Eventually, lalabas ang totoo dito. At hayag na nga po sa mga tao ang katotohanan. At yung ginagawa ninyo mga kasinungalingan, yung ginagawa ninyo mga drama, hindi na po tatalab ito. Sapagkat kami ay mulat na, ang mga tao nakapag-aral na. Sapagkat alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.